Okay, magandang hapon po muli mga kaibigan. Tuloy-tuloy na po natin ito. Ito pa po ang isa pang topic na gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong tungkol uli dito kay Robin Padilla na nagkaroon na po ako ng mga video before na nais ko po sana na siya ay tumahimik muna. Well, wish ko lang naman yon. Sana tumahimik muna siya. Dahil nga dito sa kung ano-anong mga kontrobersya na kinasasangkutan niya. Unang-una doon yung ang dami po, di po ba? Yung pinakamatindi, yung tungkol doon sa pagpapakita niya ng pagiging pro-China niya. Yung pagalitan niya yung Philippine Coast Guard at saka yung Philippine Navy. Tapos questionin niya yung pagtulong sa atin ng ibang bansa, especially ng Amerika. Tapos may nangyari pa ngayon na yung accidental kaya yun na pagpapalipad niya ng kanyang uwak. Sabi ng ibang vloggers, hindi sila naniniwala po na hindi yun sinadya. Although ako naniniwala sana ako na hindi sinadya. Kasi sino ba namang lukulukong tao na, lukuluko ka na talaga kung sasadyain mo. Buti man lang sana kung, di ba? Kasi, hindi naman pala po ito ang first time na nangyari yan. Ilang beses na pala. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko alam na nangyari na pala yun noong 2011, marami ng beses na palang nangyari. So, anong ibig sabihin? Walang kadala-dala? Sinasadya nga talaga, kung ganon. Or, sadya lang na walang hiya. Walang hiya, bastos. Opo, kabastusan na po yan. My goodness. Mariel, pagsabihan mo naman yung asawa mo. Maigi-igi pa sana kung yung hindi siya senador. Kung yung dating artista pa lang siya. Artista lang. Ganyang image, medyo mapapatawad pa yun. Although pagpipiestahan pa rin. Pero iba na sa stature niya ngayon, sa estado niya ngayon, na isa siyang senador. So, ang dami na pong atraso ni Robin Padilla. Oy, ididirekta ko na. Ang dami mo ng atraso, Robin Padilla. Yung mga galawan mo, yung mga pananalita mo, yung mga kilos mo, yung kaisipan mo, hindi na talaga tama yung ginagawa mo. Pakita ka ng, sinadya mo nga kaya yun? Sinadya? Para ano? Para pagtakpan yung mga kabalbala na mga issue mo, mga negative issues? Anong klaseng abnormal? Hindi kaya na dahil sa marami ka mga controversies na kinasasangkutan, yung pagiging pro-China mo, hindi kaya kung gusto mo yun na mapagtakpan, hindi kaya dapat gumawa ka ng isang bagay na makakabuti sa pagkatao mo? Hindi ganito. Anong klaseng pangtakip ito sa kontrobersya? Another controversy? Abnormal ang pag-iisip mo kung ganun. Sorry, Mariel, pero parang abnormal. Diba? Ewan ko sa inyo. Ako ang tingin ko sa kanya sa mga ginagawa niya yan, parang Binoy-abnoy. Ngayon naman, hindi ka talaga, Robin, tumitigil. Yung mga pinagsasasabi mo,
mga pinupost mo dyan sa social media, akala mo nagmumukha kang makabayan? Hindi po. Mga kababayan, nag-post na naman siya nung una yung may pinost siya na tungkol sa Canada, na kapartner na natin ang Canada. Ano ngayon sa'yo? After all naman hindi ka naman maka-Pilipino Gumagawa lang ng paraan yung Pangulo natin kung paano tayo poprotektahan. Kasi ikaw, hindi mo pinoprotektahan yung bansa mo. Ngayon, yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos na mga strategy kung paano tayo makakaligtas dyan sa kalaban na kinakampihan mo. Ngayon naman, ito na namang latest na kuda mo, kesyo, tumulad daw tayo kay Lapu-Lapu. Nagmumukha kang makabayan. Pero hindi. Nagmumukha ka bang, akala mo nagmumukha kang makabayan, Robin Padilla? Diyan sa pag-uungkat mo kay Lapu-Lapu? Hindi, oy. Kasi alam mo, yung sinabi kasi niya doon sa post niya, gumaya daw tayo kay Lapu-Lapu na lumabang nag-iisa, walang kaalyado. Nilabanan si Magellan ng walang kaalyado. Are you sure na wala siya mga kasamahang kaalyado? Remember, ang sasagupain nila ay isang superpower. During that time, Spain was the superpower. Siya yung parang Amerika ngayon. Tapos, yung bayan ni Magellan isang simpleng kingdom lamang. Pero at least, kahit na mga superior yung mga armas ni superpower Spain, wala rin naman palang panama sa mga mga pana. Pero, siguro ko naman mga kasamahan yun. Di ba noong araw, may mga federation din, yung mga ninuno natin, yung mga little kingdoms na, dahil wala pang bansang Pilipinas noon. We were composed of small kingdoms. At nagsasama-sama rin sila. Di ba mayroong Confederation of Madjaas? May mga konfederasyones. Nagsasama-sama rin sila to protect themselves against superior forces. Review your history, Robin Padilla. Ay, kung sa bagay, ang history naman kasi natin yung Spanish-made na history May mga kaalyado po. At sigurado, nagkayag yun. Nag-aya yun ng mga kasamahan. Hindi naman po tanga si Lapu-Lapu. Nasusugod siya mag-isa. Or only he and his men in his kingdom. Marami yun, sigurado. At mayroon silang strategy na kung paano nila natalo yung isang superpower. Diba? Kahit na mga panala yung nila, armas nila, may strategy yun. Kung paano nila natalo, maaaring nagtago sila sa mga batuhan. Siyempre, alam nila paparating yung barko. Ang dali nilang matalo yun. Walang panama yung baril. Hindi nag-iisa si Lapu-Lapu noon, oy. Okay din naman sana yung salita mo na gayahin natin si Lapu-Lapu. Pero, may double meaning May pinapatamaan ka, Robin Padilla. Pinapatamaan mo, unang-una yung Pangulo natin. Yung Department of National Defense,
yung mga Coast Guard na naman, na hindi ka matunawan dito sa mga Coast Guard at saka sa Philippine Navy natin. Gusto mo, pinaparinggan mo yung gobyerno na dapat sumuong tayo, humarap tayo sa China nang walang tulong ng mga kaalyado. Yun ang gusto mong mangyari, Robin Padilla. 'Di ba? Abnormal ka talaga mag-isip. Kita mo wala tayong panama sa China eh. Water cannon nga lang eh. Wala naman tayong mailaban. Patakas-takas lang. Wala tayong puwersa. Di mo ba alam yon, Robin Padilla? Kung hindi dahil sa tulong na... Kaya malakas ang loob ngayon nitong ating mga kasundaluhan, ng ating puwersa, ng ating presidente, dahil may tulong. Kita mo ngayon, bakit tayo matapang humarap sa China? Dahil may mga kaalyado. Kaya wag mong sabihin na hindi natin kailangan ang kaalyado. Pasalamat ka, Robin Padilla. Abnormal ka talaga mag-isip. Pasalamat tayo. Ako nagpapasalamat ako at natutuwa ako na tinutulungan tayo ng ibang bansa. Malalaking bansa, hindi basta-basta mga bansa. Australia, Canada, Japan, South Korea, Amerika, European Union, lahat. Lahat ng mga democratic countries, India. Kaya po malakas ang loob ng ating armed forces at pati ni Pangulong Marcos. Hindi yan mag-uutos si Pangulong Marcos na sige, putulin ninyo yung barrier kahit sila mag-isa. Kasi alam nila na may retaliation yun. Paano kung nag-retaliate ang China? Paano natin yun haharapin? Malakas ang loob natin ngayon dahil sigurado natin na mayroong tutulong sa atin. Naintindihan mo yon, Robin Padilla? Abnormal. Alam mo na nga na kaya tayo binubuli ng China dahil alam ni China na wala tayong lakas. Kita mo ngayon, o di ba medyo nag-iisip-isip si China, medyo nanginginig yata siya sa ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil dito sa mga kaalyado na ayaw mo. Ikaw kaya ang humarap doon mag-isa? Well, alam ko naman kung anong gagawin mo eh. Makikipag-chess ka lang dun eh. Makikipag-chika-chika ka lang dun eh. At alam ko naman na hindi ka gagalawin ng China. Hindi. Hindi tayo gigirahin ng China. Sasakupin lang naman tayo. O, di ba? Ipamimigay mo yung bansa mo. Hindi nga tayo gigirahin, pero aangkinin tayo. Yun ba ang gusto mo, Robin Padilla? Ako, kung hindi lang masama bang abnormal. Alam nyo mga kababayan, kung mananatili itong taong ito dyan, sa pwesto niya sa gobyerno, mapapahamak po tayo. Pag yan nakapagyaya yan ng mga like-minded niya, alam ko marami dyan sa Senado eh. Mga 6 o 7 kayo dyan na mga tuta ng China. Mga bayaran. Oh. Cyber libel? Ila-libel nyo ako? Aba, patunayan niya munang hindi totoo. Sira ulo. Anong nirereklamo mo, Robin Padilla? Magpaparinig ka na kailangan making tulad tayo ni Lapu-Lapu. Sige nga, ikaw nga ang magpakalapu-lapu. Sige nga. O ikaw ang mag-front doon sa harap ng water cannon ng China. Without asking permission from them. Hindi ka kilala na ikaw pala yung sasabak sa kanila.
tingnan ko lang. Ayoko naman sana ng ganito ako eh. Nawawalan ako ng pinag-aralan sa ginagawa ko. Pero po, sa totoo lang, nakakagigil na po itong taong ito. Kung hindi nag-i-exhibition ng maliit niyang pag-aari, ito magsasasalita ng kaabnormalan niya. Alam niyo mga kababayan, gusto ko sanang mangyari na mag-ipon tayo ng signature campaign na kung sakali makapagkalap tayo ng 1 million signatures na mag-resign itong Robin Padilla na ito. Okay ba sa inyo? Umiinit tuloy ang ulo ko. Oh. May high blood pa naman ako. Pag si Robin Padilla talaga ang topic ko eh, naka-high blood ako eh. Ano kaya, mga kapwa ko vloggers, mga Pilipino na galit dito kay Robin Padilla, galit sa pinaggagawa nitong taong ito. Hindi tumitigil. Magpasalamat po tayo mga kababayan, mayroong tumutulong sa atin. Alam nyo, nung nakaraang 6 years, under the Duterte presidency, wala namang gustong tumulong sa atin. Huwag niyong sabihin, Robin Padilla, na during the time of Duterte, ng amo mo, walang harassment na nangyari. Matindi pa rin ang harassment noong araw. Hindi lang gumagalaw si Duterte dahil takot siya. Takot siya sa China. At wala siyang magagawa kundi magpakatuta na lang. Dahil hindi niya kayang humingi ng tulong galing sa Amerika or sa ibang bansa. Kasi pinagmumuran niya eh. Di ba? Pinagmumuran niya nun si Obama. Pinagmumuran niya yung European Union. Paano siya tutulungan? O tingnan mo ngayon na nawala siya sa pwesto. Na napalitan ng isang matinong pangulo. O di ba? Dagsa yung mga tulong. At yung ating mga armed forces, malakas ang loob nilang lumaban. Bakit? Kasi yung pangulo nila, yung commander-in-chief nila, ay lumalaban. Kaya nai-inspire po sila. Tingnan mo yun ang nangyari noong si Duterte pa. Ano nangyari sa armed forces natin? Natural, disgruntled, discouraged. Gustuhin man nila na magpatrolya sa West Philippine Sea, hindi nila magawa kasi binunot sila doon. Binawalan po silang magpatrolya sa West Philippine Sea. Ang init ng bumbunan ko. Pinapagpatrolya sa Boracay? Anong kaabnormalan yon? May danger ba? May panganib ba sa Boracay? Yung mga armed forces mismo, gusto nilang gawin yung kanilang obligasyon, pero binawalan sila ng kanilang commander-in-chief. Itanong mo, Robin Padillang Abnoy. O ngayon, kitang-kita ko sa mga pananalita at mga kilos ng ating armed forces, not only the armed forces mga kababayan, kundi pati yung mga mangingisda dyan. Malakas ang loob nila ngayon. Dahil may pangulo tayo, ako, malakas ang loob, natutuwa ako. Sobrang pasasalamat ko po na ganito ang pangulo natin. Ito ang pangulo natin sa ngayon. Malakas ang loob ng ating armed forces. Inspired sila na gawin ang trabaho, inspired silang lumaban. Dahil yung Pangulo lumalaban eh. At itong Pangulo natin, sundalo po yan. Diba? Ranger. Sino ba sa mga
nakaraang pangulo ang sundalo? Well, si Apo Lakay, Fidel Ramos, si Bongbong Marcos. Si Duterte kaya? Naging sundalo ba yan? Si Noynoy. Mas lalo naman yung dalawang babae. Ewan ko sa inyo. Dapat, ikaw na nag-aspire na maging pangulo, dapat sana tinikman mo kung paano mag-military training. So, ako nag-CAT ako. ROTC. I'm very proud of that. Kung bata pa nga sana ako ngayon gusto ko yan Yung marcha-marcha, yung may nagkukuman, tapos sabay-sabay yun. Amazing to watch. Ito pong si Robin Padilla, dito tumitigil sa kakadaldal niya. Ang mga pinagsasabi ay walang kakwenta-kwenta. Hindi naman nagkukunwari na makabayan. Inang bayan. Hypocrite. Plastic. Ako silip na silip ko na Robin Padilla ang nasa utak mo. Nasa kaluluwa mo. Bayaran ka ng China. Dahil may ambisyon ka na maging pangulo. Na kapag naging pangulo ka, na tayo ay ipamimigay mo na, magpapasakop ka na sa China, akala mo siguro ikaw na ang ruler for life sa Pilipinas? In your dreams. Kapag nasakop tayo ng China, wala nang ruler, wala nang government official na Pinoy. Sila na yan lahat. Mga senador na Pilipino, congressman, mayor, wala. Lahat yan, Chino. Sus ko kayo, hindi kayo nag-iisip. Gusto nyo ba yon? Ang namamahala sa atin? Mga Chinese? At pati lingwahe natin, magiging Chinese na. Naku. Akala ng mga ito, akala nitong mga pro-China na ito magiging sila. Kagaya ng sa Communist Party sa China na yung inner circle. Anong inner circle? Inner circle ng mga Chinese. Kayo, wala na kayong saysay pagdating ng panahong yun. Huyo na kayo dahil ang magro-rule sa bansa ay puro mga taga-mainland. Baka nga pati mga Filipino-Chinese mawalan na rin ng papel. Kala ninyo, nagpapapaniwala kayo sa sinungaling na dragon. Kung ako sa'yo, Robin Padilla, tumigil-tigil ka na. Ulit-ulitin mo pa yan. Ako talaga magkakalap ako ng signature. Magpapasignature campaign ako na tanggalin ka dyan sa Senado. Okay? Papahinga na muna ako kasi nagagalit ako O sige po mga kababayan, papahinga muna ako. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.